Reyna ng Langit, magalak ka, Alleluia! Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia! Ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi, Alleluia! Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia! Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Alleluia! Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia! Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo ang Panginoon namin, ay minarapat mong maligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ngayong umaga ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magsitayo ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ipinahahayag ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit ang hantungan ng pagmimisyon ni Jesus sa daigdig. Ngunit hindi niya tuluyang iiwan ang kanyang mga alagad. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, sasamahan niya sila sa paghahatid ng mabuting balita at sa pagtatatag ng mga pamayanang Kristiyano. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito ng ating piyesta rin bilang parokya, alalahanin natin mga kasalanan, lalong-lalo na yung hindi tayo nagpapalaganap sa mabuting balita ayon sa utos ng Panginoon sa atin. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria,
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaligtasan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanyaring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ayon kay San Lucas, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ay hindi nagwakas sa pagbabalik ni Jesus sa Ama. Bagkus, ibibigay ni Jesus sa mga apostol ang Espiritu Santo upang patuloy nilang ipahayag at patotohanan ang Ebanghelyo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teopilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't na magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y inakyat sa langit samantalang nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na puon kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog.
Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ipinaliliwanag ni San Pablo na ang pag-akyat ni Jesus sa kalangitan ay tanda at patotoo sa kanyang pagkaluklok sa kanan ng Ama. Ibabahagi ni Jesus sa bawat kasapi ng kanyang simbahan ang karangalang kanyang tinanggap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilian niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo ang lahat. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya
ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Dalawang malaking piyesta ang ating ipinagdiriwang ngayon. Bukal ng ating kaligayahan, pasasalamat at ang pagtanggap ng hamon sa mga piyestang ito. Nagkataon, o hindi siguro nagkataon, kundi ayon sa plano ng Panginoon ng ating 50th anniversary bilang parokya ay nangyari sa dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit para maintindihan natin ng mas maigi ang ibig sabihin nitong pagdiriwang na ito. Siguro marami sa inyo ang may kakilala o kamag-anak na pumunta sa ibang bansa, lalo na sa States, halimbawa. Mga Pilipino daw mahilig pumunta sa States. Pag andoon na, siguro ang anak, binata o dalaga, nakapagtrabaho doon, medyo maayos na ang buhay, ang mga naiiwan na nagkahanga din na pumunta doon sa bansang iyon, ay natutuwa sapagkat, ay, andyan ang anak ko. Tinatawag na ako. Ina-apply na ako. So naghihintay ng excited sa panahong sila ay tatawagin at makapunta na sa bansang inahangad, sa bansang kanilang aspiration. At ano ang dapat gawin ng mga andito samantalang naghihintay? Of course, hindi sila pwedeng gumawa ng mga bagay na magkahadlang sa kanilang pagpasok sa bansa. Hindi sila pwedeng maging kriminal o kaya may police record o kaya anything na magkahadlang sa kanila na matupad ang pangarap na iyon. Maski ito ang ginagamit nating analogy, paghambing sa pag-akyat ng Panginoon sa langit, alam po natin na very imperfect itong analogy. Unang-una, ang ibang bansa, Amerika man o ano, ay hindi yon ang tunay nating tahanan. Pangalawa, yung bansang iyon, ang dami ring mga imperfection. Nababasa natin ang sobrang racial discrimination sa States, lalong-lalo na itong panahon ng pandemic. Ang mga Asians ay inaatake ng walang dahilan. Ngunit dahil lang sa pagiging Asian at iniisip na ang pandemic ay galing sa Asia. Ang racial discrimination, ang division, no? Divided ang country. Mga conservatives, mga liberals, mga Republicans, mga Democrats. Ang mga financial opportunities, akala natin, yung mga kamag-anak natin doon, puro dolyar. Kaya iniisip natin, ay dolyar, magpadala kayo ng dolyar, magpadala kayo ng balikbayan boxes. Di natin alam, sila doon ay naghihirap din. Sila doon ay kumakayo din ng sobra. So, ibang-iba ang analogy, ang pagkahambing, sapagkat ang langit ay ang tunay nating tahanan. Ang langit ay doon wala ng diskriminasyon, wala ng sakit, wala ng parusa, wala ng pagdaramdam. Lahat ay pag-ibig, lahat ay kaligayahan, ganap na kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Pero ang importante ay, ang analogy na ito ay merong isang lugar na pinapangarap natin na mapunta natin. At meron nang nauna sa atin. Meron nang nagsasiguro na
that place exists at pwede tayong pumunta at doon tayo maging mas maligaya. Alam niyo po ang istorya ng Fatima, basically, meron lang akong detalye na bago ko lang nalaman. Alam niyo po na the Blessed Virgin appeared to 3 bata, no? Anong pangalan nila? Si Francisco, si Lucia, si Jacinta, no? 1917. May 13, umpisa ang first apparition. Tapos, June 13, July 13, August 13, September 13, at huli, pang-anim na appearance ng Blessed Virgin ay October 13. Meron pa raw pang-7 na hindi pa nangyari. Pero ang detalye na ibibigay ko ay ito. Nagpapakita rin kasi ang anghel ng Panginoon sa mga bata. At ang experience ng mga bata, kaiba ang kanilang experience pag ang anghel ng Panginoon ang nagpapakita at ang mahal na birhen ang nagpapakita. Of course, sa dalawang pagpapakita, very magnificent, very glorious. Ngunit itong kagalakan na nararamdaman ng mga bata, hindi lamang sa pagpapakita ng birhen, kundi pagpapakita ng anghel, ang kaibahan ay pagkaharap daw nila ang anghel ng Panginoon. Sila ay drained, exhausted, parang pagod na pagod. Samantala, kung ang mahal na birhen ang kaharap nila, maligayang maligaya sila at hindi sila na-exhaust, hindi sila napapagod ng ganoon. Ano ang posibleng explanation? Ang isang manunulat ay nagsabi, siguro dahil ang anghel ay pure spirit. Walang kinalaman sa tao. Samantalang ang mahal na birhen ay isang taong gaya tulad natin na umakyat na sa langit. Buong kaluluwa at buong katawan. Yung sa paniniwala natin, the assumption of the Blessed Virgin. Kaya meron silang pinaghuhugutan. Meron silang pinagsamahan ang mga bata at ang mahal na birhen. Sapagkat ang mahal na birhen ay isang tao rin na tulad natin na umakyat sa langit na. So merong identification. Yun ang possible explanation. Ang ating paniniwala, mga kapatid, ang ating Panginoon ay umakyat sa langit, dala ang ating pagkatao. Galing sa langit, Diyos bumaba upang maging tao. Ngayong siya ay ganap na Diyos, ganap na tao, inakyat niya ang ating laman, ang ating pagkatao, at saan ngayon naluluklok sa kanan ng Ama. Kaya meron tayong kapatid doon. Sabi ni San Pablo sa pangalawang pagbasa, ang ulo ng simbahan. Tayo ang katawan ng simbahan. So, hindi tayo dapat magkahiwalay sa ating ulo. Ano ang gagawin natin upang mapasama tayo ng ganap sa ating ulo? Ano ba ang mga huling salita ng Panginoon bago siya umakyat sa langit? Hindi lamang siya nagsabing, huwag kayong gumawa ng mga krimen. Huwag kayong gumawa ng mga hadlang na maghahadlang sa inyo sa pagpasok sa langit. Understood na yon. Pero meron siyang positive na commands na binigay. 2 utos, mga kapatid. Humayo kayo. Pangalawa, ipalaganap ang mabuting balita. Humayo nga ang mga alagad. Tayo, saan tayo hahayo? Saan tayo pupunta? Sila ba ay pumunta sa ibang mga bansa? Yon ang ginawa ng mga alagad. Alam natin,
mga tradisyon. Sabi na si Santiago hanggang Espanya, si Philip hanggang sa Ethiopia, si Pedro, of course, galing sa Jerusalem hanggang sa Roma. So, noong panahong iyon, they went to all the ends of the earth. Tayo, sa ating pagdiriwang ng 50th anniversary of our parish, saan tayo hahayo? Kailangan bang pumunta sa ibang bansa upang magpalaganap sa mabuting balita? Karamihan sa atin, mga kapatid, ang utos ng Panginoon ay tutup din natin sa ating mga pamilya, sa ating mga trabaho, sa ating mga paligid, sa ating mga kalye, sa ating mga barangay. Tayo ba ay mga alagad ng Panginoon? Nagbabalita ba tayo ng mabuting balita? At ito rin ang hamon sa atin sa ating 50th anniversary. Hindi lamang sa pagpapasalamat dahil umabot tayo ng ganito, dahil maganda na ating simbahan, dahil marangya ang ating pagdiriwang, kundi pagpapasalamat na ipapakita natin sa ating patuloy na paglilingkod na improve, naging mature dahil sa eksperyensya, sa karanasan ng napakaraming before us na nagbigay ng magandang example, magandang kuwaran. So build on the success, build on the sanctity, build on the efforts of the others who have come before us. So magtatanong tayo sa sarili, humayo nga ba ako sa aking tahanan? Ipinalaganap ko nga ba ang mabuting balita? Ano ang mabuting balita ng Panginoon? Ang mabuting balita ng Panginoon ay tayo ay mahal ng Panginoon. Ang mabuti ang balita ay si Jesus ay nagbigay ng so much importance sa atin na naging isa sa atin upang ang ating mga karanasan, ang ating mga pagdurusa, ang ating mga pagtitiis, ang ating human condition ay maidala, mai-assume, mabigyan ng biyaya. Maliban na lang sa kasalanan, si Jesus ay naging isa sa atin. Kaya, meron tayong dignidad, meron tayong mga rights, meron tayong mga privileges bilang anak ng Diyos. Ito ang ating utos. Ito ang ating hamon. Ito ang magbibigay sa atin, ika nga, ng entrance ticket para sa ating tahanan na walang katapusan. Magsitayo po tayo upang ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang mahigatatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang malwalhating pag-akyat ni Jesus sa kalangitan ay hudyat ng kanyang patuloy na pamamagitan sa Diyos at sa tao. Idulog natin sa Amang nasa langit ang ating mga panalangin at ang pangangailangan ng simbahan. Ating sabihin, Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Patuloy nawang magpatotoo
ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono sa magandang balita ni Jesucristo, lalo na sa panahon ng karahasan, mga pang-aabuso at kasinungalingan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin Dinggin mo mo kami. kami. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkuling magpahayag ng katotohanan ng may paggalang sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Puspusin nawa ng Espiritu ng Panginoon ang mga mamamahayag na dumaranas ng panggigipit dahil sa tapat nilang pagtupad sa kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Maging aktibo nawa ang mga reliyoso at reliyosa sa paggamit ng makabagong pamamaraan ng pagpapatutuo nila sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ng galak at kapanatagan ng loob ang mga nanay sa kanilang patuloy na paglilingkod sa kanilang pamilya at maging matatag nawa sila sa gitna ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Dakilang Ama, bumalik na ang iyong anak upang makibahagi sa kalwalhatian mo. Patuloy nawa niya namin siyang makilala at mapaglingkuran sa aming pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa tulong ng makabagong teknolohiya. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory, all things I hold. And all I own are thine, thine must gift to thee. I all resign, you now my rent. And govern all, lets me do what thy will command, and I obey only thy grace. Thy love on me bestow is made me rich, all else will I forgo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan, matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo. Sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo, ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kagalasan, Hosana, Hosana sa kagalasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kagalasan, Hosana, Hosana sa kagalasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay pinunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y maging, hanggang sa siya'y Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami winarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at aming Senyora ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, kaysa ng mga San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Agustin, San Ezekiel Moreno, Santa Magdalena ng Nagasaki, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyo, anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin na manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit, sambahin ang ngalan mo. Magpasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming marasalanan. Mapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Sa lahat ng Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kapares naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna pong lahat para sa ilang mga paalala. Ang susunod po natin na misa ay alas 9 na po ng umaga. Ito po ay pagdiriwang ng ika-50 taong pagkakapistahan ng ating simbahan na pamumunuan ni Bishop Noli Bucco, DD Auxiliary Bishop of Antipolo. At bilang bahagi ng pagdiriwang ng ating kapistahan, tayo po ay may programa na tinatawag nating Dalaw Tahanan. Para po sa mga meron na pong stop ng nakaraang linggo, maaari nyo na po itong makuha sa harapan ng ating simbahan o kaya po sa ating opisina. Panoorin at pakinggan po natin maigi ang video para sa iba pang mga detalye. Happy anniversary sa buong parokya natin. Mabuhay po tayong lahat. Sa lumang tipan, sa libro ng mga ngaral, atin pong nababasa na ang lahat ng mga bagay dito sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Lahat ng mga bagay ay may kanya-kanyang oras. Sa bagong tipan naman, sa Ebanghelyo ni San Lucas, sinabi doon na dinalaw ni Maria ang kanyang pinsan na si Elizabeth at sabay-sabay silang kumanta ng papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pangarap po ng ating parokya noon pa na pagdating ng anibersaryo 2021, ang ating mahal na Birhen, ang ating patrona ay siyang makapagdalaw sa ating mga pamilya ng ating mga tahanan. Ang magkaroon ng imahe ng Santo Niño ay naging debosyon po natin dito sa Tondo. Lahat ng hugis ng Santo Niño ay ating makikita sa mga tahanan. Kasama na riyan ang mga imahe ng mahal na Birhen gaya ng Ina ng Laging Saklolo, Birhen ng Manawag, Birhen ng Fatima at iba pa. Ngayon naman po, ay isang napakalaking pagkakataon natin na magkaroon ng imahe ng ating patrona sa loob at altar ng ating sariling bahay. Ang imahe o larawan na ito ay limited edition 2021 para sa pagdiriwang natin ng 50 taon bilang isang parokya. Para sa ano nga ba ito? Ipagpalagay na lamang natin na may dalawang aspeto o layunin ito. Ang una, ang mahalagang pagdalaw ng patrona sa mga tahanan ng ating mga pamilya sa taong ngayong 2021. Magiging masaya ito, tama ba? Maalala naman nating lahat, taong 1970, dumating si Santo Papa San Pablo VI. Masaya tayo sa kanyang dalaw. Taong 1981, dumating si Santo Papa San Juan Pablo II. Masaya tayo sa kanyang presensya. Taong 2021, para sa dalaw tahanan ng Ina ni Jesus at ina nating lahat, sama-sama at buong puso nating tanggapin ang ating patrona. Ang ikalawa, ito ay isang paraan na makapagdonasyon sa parokya bilang inyong tulong sa mga programa at proyekto sa susunod na mga taon. Malayo ang mararating natin basta nagtutulungan ng lahat dahil sa inyong taus-pusong pagmamahal at suporta. Paano natin gagawin ang programa ng Dalaw Tahanan? Madali lang po. Mayroon kayong pagpipilian na 3 klase. Maliit, malaki at pinakamalaki na larawan. Pag-iipunan po ninyo ang halaga na 300 piso, 500 piso, 1,000 piso na magiging inyong donasyon.
Magkakaroon tayo ng registration form. Magsadya lang po sa opisina o kaya sa mga volunteers. Magpalista o irehistro ang inyong pangalan. Dalaw Tahanan 2021, kung kailan dinalaw ng Mahal na Birhen ang kanyang pinsan na si Elizabeth, ipanalangin natin ang mga biyaya pampamilya sa pagdalaw ng ating mahal na patrona sa ating mga tahanan ngayong 2021 anniversary. Tayo na't magpalista sa programa. Nauna! Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Happy Fiesta po.